Hello mga ka-farmers! Today's video is para sa akin, this is informative kasi ang pag-uusapan po natin is all about business. And hindi po kasi this is applicable po sa lahat po ng working Filipinos, either OFW or locally working in the Philippines. And hindi naman po sa lahat ng pagkakataon na we are working kasi darating sa part na babalik tayo sa ating mga probinsya para mag-for good na po mga ka-farmers. And then this topic is very important for me kasi mag-share po ako ng aking karanasan since I've experienced about this one, and that's the reason why I'm making this vlog because I already experienced po mga ka-farmers. Sorry for the noise kasi nandito po ako sa small business ko pong for good business po mga ka-farmers. Naririnig niyo po yung ingay po ng mga baboy, and for me it's a music for my ears pag ganito na po yung ingay kasi ibig sabihin productive po mga ka-farmers, and at the same time healthy po mga ka-farmers yung alaga po natin. Ito na po mga farmers na both strategy po. Mayroon po kasing dalawang strategy po ang ginagawa po ng ating mga OFW. Na kung saan ang first is work, save, resign, and invest. Nanggaling na rin po ako niyan mga ka-farmers. Naranasan ko rin po yan kasi yun po yung una kong sinubukan po mga ka-farmers. And pangalawa po mga ka-farmers is work, invest. Ito po yung ginagawa ko ngayon mga ka-farmers. So talakayin po natin isa-isa po mga ka-farmers yung dalawang way or strategy ng pagninegosyo po mga ka-farmers. Yung way to start a business po mga ka-farmers. Year 2020 po mga ka-farmers, noong nasa Kuwait ako, I started working in Kuwait 2017. And then syempre, ang mindset ko talaga po mga ka-farmers is hindi kasi nasa mindset ko po mga ka-farmers na hindi forever po tayo magiging OFW. Sabi ko magsisip po ako mga ka-farmers. Magsisip po ako mga ka-farmers para po makapag-umpisa po ako sa aking binabalak na negosyo, which is I'm passionate about agriculture. So yun po yung naisip kong negosyo na if in case naman po ay mag-for good na tayo mga ka-farmers, yun talaga nakikita ko yung sarili ko sa farming. During that time po mga ka-farmers, hindi natin po inaasahan kasi ang target ko nung nasa Kuwait ako is mag-resign year 2022, something like that. At least makaipon na ako mga ka-farmers ng enough money to start a business. Dahil hindi natin inaasahan ang pagkakataon, dumating si Corona po mga ka-farmers. Naranasan po natin yung crisis na kung saan madaming nawalan po ng trabaho po mga ka-farmers. During the pandemic time, syempre madami pong nawalan po ng trabaho, and isa na rin po yung company ko na they decided if you want to stay in the company, na there is an assurance that you will not lose the job, still you have the job, but the point there is since the company is not gaining the profit, magkakaroon ka lang po ng 10% of your salary. So good enough na po kung takot ka mawalan ng trabaho kasi syempre iniisip mo rin yung sarili mo at pamilya mo na mahirap din po mawalan ng trabaho. So mayroon ka pa rin masasahod that time, and then ako naman, since I save, yun ang pinaplano ko during that time is work, save, resign, and invest. And then another option is if you want to resign now, because they are giving us 24 hours to resign, so that siguro ma-finalize ng management na kung sino yung magre-resign at sino nga alis. If you want to resign, you can have 3 months salary plus indemnity. And for me, it's a good offer. And it's especially that I already come up with the decisions na magre-resign na ako at mag-umpisa na ng negosyo. So I took that options na 3 months salary plus indemnity, and based on the competitions, it's like 1 year salary here in the Philippines. Ganun.
sabi ko, okay na to, makakadagdag na to sa savings ko. And then, at the same time, magagawa ko yung farming business ko. Nasa Pinas na ako, inumpisahan ko agad yung farming kasi nga, kumbaga excited nga ako dahil sa isipan ko talaga mga ka-farmers na alam ko magsasucess ako sa farming na to kasi I am passionate, I am hardworking, and then I can see myself that I will grow. Tapos sanay din po ako sa mga mahilig po ako magbenta. Kaya sabi ko, isa to sa mga magiging advantage ko. Pisa ako sa manukan po mga farmers kapag negosyo ako ng heritage chicken. Oops. Tapos, alam mo, lumago po yun mga ka-farmers. Sa totoo lang po, ang dami kong content dun po mga ka-farmers about heritage chicken. Ang dami nag-o-order sa akin sa totoo lang po. Most of my customer po is galing, viewers ko din po sa YouTube. Nagko-comment po sila doon mga ka-farmers. So, which is good po ang ginawa kong strategy na kino-content ko yung aking heritage chicken. So, ang aking YouTube channel is nagiging tools po, nagiging marketing tools to advertise my product, which is good. Alam mo mga ka-farmers, sabi ko, umpisa na to, nagtuloy-tuloy na po. Feeling ko yung parang maglalaki na po. Malalaki na po. Habang tumatagal po, mayroon po akong hindi mga kinonsiderar na possible ito yung mangyari. Dahil nga po mga ka-farmers, breadwinner po si Alex Farmers. Kahit alam mo kumikita na po yung aking heritage chicken, dumating po sa part na naubusan po ako ng capital. Alam mo kung bakit mga ka-farmers? Nagpapaaral pa ako during that time ng aking mga kapatid. Nag-aaral sila ng college. And the same times, ako din po yung nagpro-provide ng pagkain na daily needs sa aking pamilya. So, kung ang kinikita ko sa vlog, kumikita din naman ako doon sa vlog that time, at saka yung kinikita ko sa farming, sa aking heritage chicken, na gagamit po mga ka-farmers. So dumating sa part na nalugi po ako mga ka-farmers, hindi dahil po it's not working, it's because naubusan po ako ng capital dahil sa pangangailangan po ng aking pamilya. Aside from heritage chicken po mga ka-farmers, sinubukan ko rin po yung pag-aalaga po ng baboy. At during that time, it drains my capital. Alam niyo kung bakit mga ka-farmers? Because I started with biik. And then for them to become productive, it takes 1 year. Kasi 7 to 8 months bago mo pabarakuhan yung mga baboy. And the same time, it takes like 114 days bago mga anak since simula nung yung mapabarakuhan. So during that time walang pumapasok pong capital, walang capital na pumapasok sa akin, lahat palabas kasi syempre nag-uumpisa tayo po mga farmers, and it really drains my capital. And simula nung dumating ako sa part na nanganak, naging productive. Alam mo, dumating sa part na nagka-ASF kami, African Swine Fever. And since beginner kami, wala kami talaga alam sa sakit, sa totoo lang. Nadamay po kami kasi ang tendency pala nun, pag ikaw ay hog raiser, limitahan mo yung sarili mo kumain ng baboy sa iba. Kasi pag nakakain ka na ng infected African Swine Fever, magiging carrier ka na ng virus, although walang effect sa'yo, pero pag may baboyang ka, mauubos yung baboy mo. So, bankrupt po si Alex Farmers during that time po mga ka-farmers. Hindi nakaikot po yung capital. So, instead na ang magiging kita ko po sa baboy na po yun, sa mga biik, is magagamit ko pa sa heritage chicken para po pang feeds, is talagang totally napilay po yung aking negosyo po mga ka-farmers. So wala na po ako pambili ng feeds. Kami ko pang order ng mga old check that time. Hindi na ako makapag-produce mga ka-farmers kasi hindi ko na nabibigyan
Hindi ko na po nabibigyan ng commercial feeds yung aking heritage chicken. More on ano na lang po ako mga organic. At saka ang organic kasi is although wala kang masyadong budget na walang capital na ilalabas, pero bumababa din po yung ano po, yung production po ng aking mga manok. So, dumating sa part na hindi na ako nakakapag bigay ng mga order ko, kaya naisipan ko na, sabi ko bumalik na lang ulit sa abroad po mga ka-farmers. The good thing is when I started that kind of business, bata pa ako mga ka-farmers. Kumbaga nakabalik pa po ako sa pag-abroad. Dahil sa karanasan na yun po mga ka-farmers, ang dami kong mga learnings na natutunan. Kaya nung nakabalik na ako mga ka-farmers sa pag-abroad uli, noong 2022 po mga ka-farmers, dala-dala ko na yung aking ideya and the same time yung gagawing strategy uli. Kasi sabi ko kahit bumagsak ako nung una, hindi ko iisipin na hindi babalik kasi I love farming actually po mga ka-farmers. So binago ko na po mga ka-farmers ang strategy ko. So kung una, yun nga yung save, resign and invest. Binago ko na. Ito na po yung strategy ko. Work, invest, that's it. It is totally effective for me. Napaka-effective po ito mga farmers. Alam mo kung bakit? The moment that you're working, you have the capital to start your own business. So, I find it's effective kasi syempre pag nag-uumpisa ka sa iyong negosyo is hindi enough ang pagiging matalino, hindi enough yung pagiging masipag. Number one talaga, capital. Sa lahat po ng negosyo is kailangan mo ng capital. Mapalaki man yan o mapaliit, kakailanganin mo talaga ang capital. So habang nagtratrabaho po si Alex Farmers sa isang hotel sa Qatar is habang sumasahod po ako, inuumpisahan ko na yung aking negosyong pagbababoy kasi sabi ko, babalikan ko po mga ka-farmers ang pagbababoyan. Kung nag-build man ako before dahil naiisip po si Alex Farmers, hindi po ako titigil para sumugal uli po mga ka-farmers. Ang kailangan mo lang dito sa strategy na to mga ka-farmers is kumuha ka ng kapamilya mo, kaibigan, or kung sino man ang mapagkakatiwalaan mo dito sa Pinas para maumpisahan nyo na po ang iyong negosyo po mga ka-farmers. Nakikita ko na po yung aking pinaghirapan, nakabakasyon po ako ngayon. I'm happy, more than happy na nakikita ko na it grows. Maraming salamat po mga ka-farmers sa patuloy nyo pong panonood sa aking vlog. Sana po is mayroon po kayong nakuhang ideya po sa vlog na to mga ka-farmers.